When I first heard about the EduPsych immersion, alam ko na agad sa sarili ko na sa Bataan to gagawin. Kaya lumingon lang agad ako bigla kina Ira and Richie, and it just clicked in the conversation na we wanted to observe on a college level. Mag-F2F and online class din tayo para makita natin yung differences and kung ano ba talaga yung mga strategies and methods na ina-employ ni Sir John Kenneth Padel sa mga courses na itinuturo niya sa BPSU Balanga Campus. Siguro hanga talaga ako sa part na regardless if it's in person or online, small or large class size, he really knows how to handle his students and teach them very well. There are lots of things that he's very consistent with. Yung paggamit ng humor, pagiging friendly, pagiging high energy, pagbibigay ng positive regard and reinforcement. If may experience mo talaga na maging part ng class niya, you'd know na he really knows how to integrate two things very well. First of all, merong high regard when it comes to building rapport and good relationship with students. And pangalawa, very effective talaga yung way of teaching. Sabi nga sa isang article na nabasa ko citing Mark Twain's work, against the assault of laughter, nothing can stand. Kaya sa mga college instructors natin across different fields, maybe we can use more humor and let it become a weapon for mass instruction. Sa loob ng ilang araw na sinubaybayan namin yung klase ni Ginoong Padel, nakita namin na may mga maganda talagang kasanayan. Halimbawa na dito yung pagiging adaptive ng teaching style niya kung saan nung nakapanayam namin siya. Sinabi niya na may mga estudyante talaga na basta bigay mo lang yung teorya, bigay mo lang yung konsepto, okay na maintindihan na nila. Pero hindi ganun sa lahat ng pagkakataon. At kung nangyayari yon, binabaliktad niya yung paraan ng pagtuturo na una muna niyang binibigay yung halimbawa o hypothetical na scenario bago niya ipaliwanag yung mga konsepto. Kumbaga binibigyan niya ng paunang konteksto yung pag-uusapan nila sa talakayan. Isa pang halimbawa na pagiging adaptive niya ay nakita namin na minsan may mga estudyante na ayaw talagang sumali o makibahagi sa talakayan. Para maayos yun, ginagawa niyang pampangkatan yung pagbibigay ng puntos. And nung naging groupings na yung recitation, nakita namin na dumami yung naengganyo na sumali. Natuwa pa nga sila. Actually, kinumenda nga siya ng mga estudyante na nakapanayam namin na flexible daw talaga yung paraan niya ng pagtuturo, nag-a-adjust siya. Nakita namin na malaking bagay yun para sa mga estudyante niya. Wala kaming narinig na negatibo. Bukod sa recitation naman, may iba pa siyang paraan sa pagtukoy kung may natutunan nga ba yung mga estudyante niya. Halimbawa na lamang ay yung automated quiz o yung maikling pagsusulit pagkatapos ng kada klase. Malaking tulong daw kasi yun sa information retention, aniya. Pagdating naman sa pag-organize ng klase, ibang klase yung kapit ng attention. Imagine mo na lang ilang oras yung tinatagal ng isang sesyon pero nakukuha niya yung attention nila at isa sa mga pinaka-dahilan na nakita namin ay ginagamit niya o dinalaan niya sa pagpapatawa. Nakita namin kung paano niya gamitin yung humor, hindi lamang para makuha yung attention pero mainggan yung mga estudyante na makibahagi sa talakayan mismo. Mabait din talaga yung turing niya sa mga mag-aaral. Ilang beses na nakita namin may mga nahuli nang dating sa klase pero pinabayaan lang niya, hinayaan niya lang niya at di niya binatikos o sinungitan. Kung pag-uusapan naman yung physical na silid, napaka-conducive talaga para sa mga mag-aaral. May aircon, maliwanag at tinig si Ginoong Padel hanggang dulo. Nagamit rin na mabuti ang maliit na espasyo na hindi mo nga isipin na maliit siya dahil malay nakakagalaw ang mga estudyante palabas man o papasok ng silid-aralan. Nito. Sa education, malaking bagay to apply yung approach niya. Kasi kapag engage ang students, mas tumataas ang retention at understanding nila. Sa toong buhay, ganun din. Hindi lang basta alam mo, dapat naiintindihan mo. Sobrang nakarelate ako rito kasi as someone na medyo naglalag yung utak, minsan nahihirapan akong i-connect yung mga concepts ng psychology in real life. Tapos ayun nga, na-realize din namin na yung GIE, hindi lang pala siya checklist ng observation. Essentially, it's about understanding kung paano talaga nag-i-interact ang psychology at effective teaching sa totoong classroom. Bilang grupo, sobrang dami naming natutunan sa experience namin with Prof. Padel. Akala namin noong una basic observation lang, pero ang daming insights, hindi lang sa pagtuturo, pero pati na rin sa pakikitungo sa students. Meant to be na rin siguro talaga na napunta kami sa Bataan ni Sir Padel, since same field din yung tinuturo niya sa pinag-aaralan namin. Sabi ko nga sa mga ka-group ko, parang uma-attend lang kami ng review sessions kapag nakikinig sa class ni Sir. Sa interview namin sa kanya, ang dami niya rin nabanggit na application ng mga psych concepts na ini-incorporate niya sa class niya, gaya ng importance ng schema ni Piaget na talagang nagpa-realize sa amin na oo nga, no, useful itong guide to foster understanding sa students. Ang GIE na pinagawa ni Doc Angeles, hindi lang siya naging requirement for us. It served as a learning experience na pwede naming dalhin sa future careers namin and inspiration din to apply our knowledge in real life. As a group, we're really happy to say na we're more than glad to be able to accomplish and experience this kind of immersion. And kumpara sa UP, mas malamig yung classroom sila dito. Very, very conducive. May sariling tables, chairs, maliwanag.
maganda yung TV nila. So parang nakakaingit na mag-aral sa Witex. Parang ang dami nilang aircon, no? Tatlo. Totoo. So yun lang naman.